Welcome to Australia! Grabe guys, ang init. 33 degrees ngayon. At nandito ako sa Adelaide Botanic Garden. Dito muna ako magpapalipas ng oras bago ako umuwi. Uuwi ako before siguro matapos si Ren sa work niya. Medyo mahangin dito tsaka tahimik. Wala masyadong tao kasi weekdays. Pero feeling ko mamaya matao na yan. Init. Buti na lang nagdala ako ng tubig kasi kanina habang naglalakad ako, uhaw talaga ako. So ayun, kamusta kayo guys? Medyo nainip ako sa bahay kaya sabi ko kay Ren, lalabas muna ako. Anyway guys, meron akong i-share sa inyo kasi may mga nag-a-ask nito sa akin kung kumusta daw ba ang cost of living dito sa Adelaide kumpara sa Sydney. So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung magkano yung budget namin, yung expenses namin. I-share ko sa inyo yung common lang ha, like yung rent, yung budget sa food, transportation. So yung mga ganun lang i-share ko sa inyo. So magkano nga ba ang budget namin ni Ren dito? At nakatipid nga ba kami sa pag-move namin dito sa Adelaide? So kung couple kayo at same halimbawa ng visa namin, naka-graduate visa kayo, and you're planning to move from other state papunta dito sa Adelaide, hopefully makatulong yung video na to sa inyo. So ito ay good for two lang ha, hindi siya applicable para sa may mga kasamang kids, lalo na yung merong childcare. Kasi may nagtatanong din sa akin about sa childcare. Pero wala akong may sagot kasi wala naman kaming bata, wala naman kaming childcare. So sabi ko dun sa nag-aasa akin na join na lang siya sa mga group, sa Philo community. Kasi for sure meron dun mga parents na nag-childcare ng anak nila. Meron akong notes dito kasi baka makalimutan ko. Nakakalimutin na ako. So ito, pag-compare natin Sydney versus Adelaide based on our personal experience lang ha. So dito, share ko sa inyo yung monthly na budget namin or monthly expense namin sa rent, sa food, sa transpo, sa mobile subscription namin at saka sa aming insurance. Kasi ito lang naman yung common sa amin ni Ren na binabudget namin talaga, either weekly, fortnight or monthly. Hindi ko na sinama dito yung mga personal na gastos namin kasi kami ni Ren may sarili kaming budget para sa sarili namin dahil nga 'di ba parehas naman kaming kumikita. So eto lang yung parang ano kami talaga, share kami. Actually yung yung mobile subscription, pa nga personal yun 'di ba? Pero same lang naman din kasi yung gastos namin. So tsaka kahit solo ka dito na magpunta, ito yung common talaga. Start tayo guys sa rent namin. Magkano ba ang rent namin sa Sydney at yung rent namin dito sa Adelaide? So sa Sydney, 250 per week or 1,000 per month yung rent namin ni Ren. Dalawa na kami doon. Tapos kasama na doon yung water, yung internet. Pero quarterly, nagsi-share kami sa electric bill. So dito naman sa Adelaide, ang rent namin 310 per week. So 1,240 siya per month. All inclusive na yon. So kuryente, internet, tapos yung tubig. So kung makikita nyo, mas mahal yung rent namin ni Ren dito sa Adelaide kumpara sa Sydney. Dun sa bahay, hindi naman namin kasama yung owner. Pero meron kaming dalawa pang kasama ni Ren sa house. So even here sa Adelaide, pinili pa rin namin ni Ren na mag-shared house kasi mas makakatipid kami doon
Saka para hindi rin kami maobliga na bumili ng gamit. Kasi sa mga bahay na tinirahan namin sa Sydney tsaka dito sa Adelaide, kumpleto na talaga lahat. Kung meron man kaming bibilhin, yung mga personal lang namin na rin nakailangan talaga. Dito sa tinitirhan namin sa Adelaide, bumili lang ako actually ng kaldero, yung lutuan, kasi meron naman doon provided, pero mas prefer ko kasi na gumamit ng sarili kong lutuan para mas na-enjoy ko yung pagluluto kasi ako yung may-ari ng kaldero. Ayan, anyway, yan, hindi namin talaga prefer ni Ren na mag-rent ng sarili namin kasi alam mo naman, 'di ba, ang mahal ng renta dito, tapos kung bibili ka pa ng gamit, at saka dalawa lang naman kami, at okay naman din yung mga kasama namin sa bahay. So doon naman tayo sa food. Magkano ba yung budget namin ni Ren sa food? Actually sa Sydney mataas yung budget namin sa Sydney. Umaabot ng 800 kami per month or lagpas pa, kasi doon sa Sydney ang daming budol doon lalo na mga Filipino foods. Ang dami kasing pamimilian, 'di ba, sa Blacktown, sa Roti Hill, yan, sa Mount Druitt. Parang tabi-tabi yung mga Asian store. So, minsan pagka available talaga yung pagkain, napapabili na lang kami ni Ren kaysa magluto pa. Pero dito sa Adelaide, 600 lang umaabot yung budget namin per month. Kasi dito, madalas kaming magluto. Lalo na nung nagkaroon kami ni Ren ng car, every week pumupunta kami ni Ren sa market, nakakapag-grocery kami, bibili na kami kahit mabigat para lang may stock kami ng food. Sa transpo naman, 'di ba sa Sydney, yung Opal, meron silang $50 na cap each week. So kami ni Ren, bali tig 200 kami per month, edi 400 na yon sa dalawa kami. Pero dito sa Adelaide, ang tipid namin sa transpo kasi dahil nga may sasakyan na kami, nung kinumpute ni Ren, $85 lang yung inaabot ng petrol namin sa isang buwan na yon, ha. Hindi ko pa sinama dito yung Regio kasi nga yung Regio ay naman siya, quarterly naman siya yung registration ng sasakyan. So sa Ren kasi kaya matipid dahil nga naka-work from home siya at ginagamit lang yung sasakyan kapag lumalabas kami or nung pumapasok ako sa work, sinusundo niya ako. And then sa mobile subscription namin, guys, ang ginagamit pala namin ni Ren ay Aldi. Dati nung nasa Sydney, naka-Telstra kami. Kasi nga nung bago pa lang, 'di ba, kumuha kami ng phone. Ako nung una, ito yon 2022. So since 2022 until now, ito pa rin yung phone ko. Tapos nag-change ako from Telstra to Aldi mobile. Kasi mas cheaper siya dahil $19 lang yung gamit namin. Ilang gig na yun. Only wifi naman sa bahay. So nagko-consume lang kami ng data kapag nandito kami sa labas. So $38 kami ni Ren per month sa aming mobile subscription. And then lastly, yung aming insurance. So kami ni Ren ngayon, under kami ng Bupa. At yung Bupa namin, para sa dalawa na yon, $340 per month. So ito talaga yung sharing namin ni Ren, na 50-50. So sa rent, sa food, sa transpo, sa mobile subscription, and then lastly is etong insurance na importante sa amin. Kasi 'di ba wala naman kaming Medicare ni Ren dito, pang PR lang yon and citizen. So kami nagbabayad talaga kami ng private insurance, which is Bupa. Kasama na dito yung dental, yung sa mata. Actually nagamit na ni Ren yung sa eyes niya. Nakapagpasalamin siya, ang laki din ng na-discount niya. Ano pa ba? Sa Fisio, nagamit ko yung
etong bupa ko nung nagpa-physio ako. So, wala din ako halos binayaran. Meron man, minimal lang talaga. Tapos, sa physio na pinupuntahan ko, hindi ko na kailangan magbayad upfront na yung ako pa yung magki-claim sa insurance provider. Hindi na. So, swipe lang nila yung card ko. Tapos, magbabayad lang ako ng minimal. Yun na yung pinaka-share ko. And then, yung share ng insurance, sila na yung bahalang mag-claim. Ang galing nga eh. So, ngayon okay na yung, yung likod ko. Isa din to sa reason kung bakit kailangan ko palang magpahinga sa trabaho. And also, yung schedule talaga, hindi kami nagkaayos sa schedule ko ngayon. As in, wala talagang work-life balance na pagdating dito. Eh sa amin pa naman ni Ren, importante talaga na meron kaming time sa isa't isa. Pero okay lang yun. Actually, nag-move on ako doon. Masaya ako na nakakapagpahinga ako ngayon, and also naaasikaso ko si Ren. Mas madalas na kaming magkasama ngayon. Saan nga ba mas tipid? So, kita nyo naman, 'di ba? Mas nakatipid kami sa Adelaide. Kahit mas mahal yung accommodation namin, umabot lang siya ng 2,303 per month, which is ang na-save namin ay 275 per month. Maybe sasabihin ng iba, medyo maliit lang pala yung nasi-save, no? Kasi 275 per month. Pero guys, $275 is $275. Magkano din yun in peso kung i-convert? Malaking halaga yon para sa amin, and not everyone in the Philippines ay afford na mag-save ng ganong kalaki. Kaya even $100 pa yung ma-save namin, savings pa rin yun. Malaking bagay sa amin yun. Lalo na sa amin ni Rena, meron din kaming binabudgetan sa Pilipinas. Malaking bagay siya para sa amin. So sana nakatulong sa inyo yung video na to, nagkaroon kayo ng idea magkano ba yung cost of living dito sa Adelaide inaabot. But again, applicable lang to para sa couple na katulad namin. At ang lifestyle kasi namin ni Ren, simple lang. Pirang-bihira kaming kumain sa labas, mag-dine sa labas. Kumakain man kami sa labas, pero may budget lang din kami. Maximum namin actually is $50 lang per dine pag kami ng dalawa. And honestly, never pa kaming nakakain na rin sa mga fancy restaurant ng Australia, sa Sydney, or even dito sa Adelaide. Kasi parang hindi kami nabubusog pag sa fancy restaurant kumakain. Mas gusto namin dun sa mga yung Asian Asian food house, yung may mga Vietnamese, Thai, ganyan, yung mga basta yung mga Asian cuisine. Pero yung mga French, mga Italian restaurant, diba, usually fine dining restaurant, yung mga ganon. Never pa namin in-experience na rin yun dito kasi hindi ganun yung lifestyle namin eh. Kung ang lifestyle nyo ay hindi siguro kasing simple ng lifestyle namin, eh kulang na kulang ito. Or kung mas simple pa kayo, malamang eh kasyang-kasya sa inyo to. Iba-iba kasi tayo ng ng pagbabudget eh. Lalo na sa pagkain. Kami na rin kasi yung mga ini-stock namin sa bahay. Basta kung ano yung gusto namin kainin, i-stock namin sa bahay. Yun, isa sa mga luxury na namin ni rin yun, yung pagkain. Pero simple lang din yung mga pagkain namin. Kung akong tatanungin, mas gusto ko talaga magluto ng parang pagkain Pinoy pa din. Minsan pag nagtitipid kami sa pagkain, ang niluluto ko lang yung pasta, tapos yung naka can or naka jar na mga sauce na imi-mix up mo na lang, tapos lalagyan ko lang ng tuna. Yun na talaga yung pinakatipid na pagkain namin ni rin. Pero kapag may budget or bagong grocery kami, kaya lagi ako nagluluto ng gulay, ng fish. Regular kaming pumupunta sa fish market.
Yan. Ang simple lang ng buhay dito sa Adelaide, guys. Sa totoo lang, mas preferred namin yung quality of life dito sa Adelaide kasi nga yung province or yung regional vibe, mararamdaman mo talaga ang tahimik dito sa Adelaide kumpara sa Sydney. So kung ako ang pamimiliin nyo, if Sydney or Adelaide, pipiliin ko itong Adelaide. Para na lang kung merong mag-offer sa amin pupunta sa Ballarat. Grabe guys, nagpunta kami sa Ballarat, Victoria, nung nag-Melbourne kami. Na-in love talaga kami dun sa Ballarat. So, nandun yun sa video ko na isa. Check nyo yung mga videos namin doon, yung Ballarat, Victoria. Ma-amaze kayo sa ganda ng Ballarat. It's 2:56 na guys. Mag-aalas 3 na ng hapon. So, mamaya uuwi na rin ako. Papahinga lang ako. Siguro alis ako dito mga 3:30. Magre-rest muna ako at i-enjoy ko muna yung view, yung ganda ng paligid. So, again, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo dyan or message nyo ako sa aking Facebook. So, ito yung aking Facebook page. Nagiging active na rin ako ngayon dyan. Meron din pala akong TikTok. Meron din akong Instagram. So, kung meron kayong question, comment lang kayo or message nyo na lang ako sa Instagram para mas mabilis akong makareply sa inyo. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Have a nice day, everyone. And stay positive all the time. Bye!